These may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pinoy! Talakayan! Kay Paspi, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong sambayanan! Pinoy! Talakayan! Kay Paspi, kay Danny at kay Willie Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong sambayanan! Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan, pwede kang magreklamo. Okay, at isang magandang hapon po sa atin lahat. Ay, buklakas ano pa kuya? Tingnan mo nga muna parang mala ako. Malakas ba? Okay. Isang magandang araw po sa atin lahat. At syempre, pangit na naman ang kuha nito. Tingnan mo muna mabuti. Madilim siya, madilim. Okay, at syempre, ang ating ipapakilala sa inyo. Walang iba kundi aking lolo, Katotong Paski Natividad. Palang hapon po sa ating lahat, mga minamahal nating mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po'y manatiling nakatuon ang inyong Facebook o YouTube sa aming Talakayang Pinoy programa. Nakatayo dito. Okay, mga kakampi, ayan po ha. At sana nga po ay nakapatuon kayo dito sa aming programa. Pagbukas lang po kayo ng ating ano nga ba tawag dito? Kakampi Radio sa YouTube natin. Ayan. Ayun. Nanibago daw sila sa buhok mo. Kaya bag ko? Testing? Oo, testing lang. Bas, ganun ka sir. Lapit ka sa mic. Ayan. Kung may magmamahal pa. Okay, oo. Bago, galing sa Korea. Malapit na malapit sa Korea. Okay. So, mga kaibigan, ito naman, alaka, pera-pera tong. Sige, paalala muna tayo sa ating himpilan para maayos natin lahat ito, ha? Sige, okay. Isa mo nang paalala mula sa ating himpilan. Alam mo, maraming mga balita po tayo, mamaya-maya lang po, ha? Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, N for leadership, I for integrity, T trustworthy, E for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. In a world where connection and community are paramount, Elite Club Pinoy stands as a beacon of hope and empowerment for Filipinos across the globe. Committed to social responsibility and community development, this non-government organization, NGO, brings together like-minded individuals who share a common vision of creating abundance within their community while uplifting their fellow countrymen. Through business referrals, training, and support, Elite Club Pinoy aims to transform lives. Elite Club Pinoy has a mission to a global reach and to support 1.83 million overseas Filipino workers in over 75 countries and their businesses. Elite Club Pinoy visions to stand as the world's leading business referral organization that strives to empower OFWs by helping them establish and grow their own businesses in the Philippines. Their slogan, Your Way Back Home, encapsulates the dream of many OFWs to return to their homeland and build successful enterprises.
Elite Club Pinoy was founded by Sonny Moggs Angeles, driven by his love for OFWs and his commitment to their success. The organization works closely with the Overseas Workers Welfare Administration, OWWA, of the Philippines, providing active support and resources to members. With the guidance of Elite Club Pinoy's core members, individuals receive the training, structure, and technology needed to excel in their businesses and surpass their goals. In addition to supporting OFWs, Elite Club Pinoy also assists business owners who have well-established systems by offering their franchises to aspiring entrepreneurs, including OFWs and others seeking business opportunities. This approach allows individuals with limited knowledge and resources to venture into entrepreneurship with the support and guidance of experienced professionals. Elite Club Pinoy serves as the bridge that connects these business opportunities with motivated individuals, enabling them to create their own path to success. Elite Club Pinoy embraces the spirit of Filipino culture and community. The organization proudly collaborates with Filipino politicians and celebrities who share its mission and vision and serve as ambassadors of joy and unity, bringing happiness and a sense of home to OFWs. By fostering this connection, Elite Club Pinoy helps create an environment where OFWs feel supported, appreciated, and uplifted. At its core, Elite Club Pinoy is a member-focused business referral network that thrives on collaboration and relationship building. By becoming a member, individuals develop lasting connections with like-minded professionals, create opportunities through referral marketing, and enhance their business skills. As an Elite Club Pinoy member, individuals contribute to an organization that generates more income and prosperity for every Filipino, regardless of their location. Elite Club Pinoy represents a powerful force for change, bringing hope, prosperity, and a sense of home to OFWs and communities worldwide. With its unwavering commitment to social responsibility and community development, Elite Club Pinoy empowers Filipinos to transform their lives and make a lasting impact on their communities. By joining this transformative movement, individuals become part of a network that nurtures growth, fosters prosperity, and creates a brighter future for everyone in the world. Elite Club Pinoy believes in the saying opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Open. Tumayo ka. Okay. Siyempre, sinasabi nga natin ang Bayview Park Hotel Manila. It's an ideal hotel for tourists and business travelers. Ito ay matatagpuan sa panlulukan ng United Nations Avenue at Ross Boulevard sa
Iyon, di ba? Ermita, Manila. So kung kayo po ay mag-apply at magtatrabaho para dyan sa inyong mga papeles dyan sa US Embassy, di ba dyan na kayo pupunta para makapagbahinga, di ba? Ang Bayview Park Hotel Manila ay ideal hotel for tourists and business travelers. Ayan, 0928-735-4919. Ayan po, pwede nyo tawagan si Pasky Natividad para magpabook. Yan, di ba? Next natin. Ha? Okay. Okay, ang Talmoya Cold Shampoo is a hair grow hair for hair drops. May 11 ingredient na traditional Korean medicine. At ang 1 liter for only 1,750 and 300 ml only for 750. You can call Pasky Natividad sa 028-735-4919. Okay, at tayo ngayon ay babalik sa ating programa. Ayan. Balik na tayo. Yan. Ano? Nabuksan mo? Nabuksan mo? Ano sabi niya? Sabi sa'yo eh. Okay, at siyempre dito naman ulit tayo sa Talakayang Pinoy. Namimiss nyo na po ba si Katotong July? Yan. Sige, tingnan natin. Kamusta na ba ang eleksyon natin? Ayan. Ang eleksyon natin, kuya. Barangay. Oo, barangay mais ka. Talagang nalalapit na at nangangambay itong mga kandidato dahil sa sobrang stricto ng ating COMELEC. Totoo yan. Sa mga patakaran o mga guidance na sinasabi nilang marami na palang nagpagawa ng mga t-shirt. Oo nga, totoo yan. Oo. So, paano problema yung ganon? Abay, problema nun. Pagka matindi yung kalaban mo, hindi disqualified ka. Oo. So, diba? ano ngayon ang mangyayari kaya dyan? Ngayon, kagabi, meron kaming kakwentuhan na mga kandidato. Ang sabing ganun ilakasan mo. Palagay na lang yung yung kalaban nila. Halimbawa, ilagay yung kalaban nila na alam mo, yung t-shirt. Palagay donated ng kalaban nila. Delikado pala yan? Oo nga. Ay, nako, wag naman tayong ganun, di ba? Kasi parang mahirap nga yun. Di ba? Mahirap matupad yun dahil ala namang masama rin, binibigay mo yung t-shirt. Tanggapin? Tanggapin. At saka hindi dapat ipagbawal dahil makakatulong doon sa mga nabibigyan ng t-shirt, di ba? Okay. Lalo na yung mga walang damit o ano. Yun, pwede. Ikaw ba hindi ka humabol? Hindi na? Hindi na, tama na yung apo ko na. Yung apo mo humahabol ng? Kagawad na. Dahil dating SK chairman expired na yung edad niya. Kaya pang kagawad na siya. Ngayon, yung tatakbong chairman na lalaban to sa nanalo, sa nakaupo. Okay. Kumari ka naman. Pinatras ng mga anak. Sabi ko nga, basta mare, kung talagang atras ka, sabi mo kaagad bago mag-file ang candidacy. Oo. Dahil So nakapag-file? Nakapag-file. Okay. Itong baka ikaw naman papalit ka pareho nung kay Presidente Duterte nun, di ba? Tatanda mo yun? Pwede ba yun? Pwede ba yung ganyan ngayon? Pwede yun. Basta yung, tawag to, yung wala naman kasi sa batas ng COMELEC yung papalit wala doon. So pwede. Kamukha nung karanasan ko nung mag-chairman ako. Dalawang eleksyon namin, dalawang kagawad yung namatay. Pinalit namin yung kusino lang gusto. Kaya nga nagkakaroon kami ng pagtatalo doon dahil dapat namin priority yung tumakbong kagawad na nalaglag sa number 7. Halimbawa, number 8. Ang kagawad ilan ba? 7. 7. Okay. Dati 6 lang yun. Naging 7. Ngayon, sana
bigyan ng prioridad yung pangwalo. Okay. Halimbawa, namatay yung isa ron. Di akit yung 7. Okay. Magiging 6. O di yung pang-7 na naging pangwalo nung natalo, dapat yun ang ilagay. Kunyari, ang isang, kasi ito nalilito ako dito eh. Yung, para kunyari, chairperson, yung chairman nila, na namatay. Kunyari lang namatay. Ngayon, sino papalit sa kanya dapat? Yung kagawad number 1. Ay, first kagawad. Bakit yung iba hindi ganon? Parang sabi niya, pipiliin nung kunyari, yung chairman na wala doon. Kung sino, parang may pinipili sila eh. Hindi pwede yun. Hindi na pwede yun? Nasa batas na yung number 1 kagawad. Yun ang Ayun. Kasi dati, pwedeng makapili. Di ba? Pwedeng makapili ang, kunyari, ang mga konseho, yung gano'n. Yun. Pipiliin nila outside of their ranks. Pwede ba yon? Hindi pwede. Hindi na ngayon pwede. Kasi noon gano'n ang nangyayari. Baka nung pa yun, wala pang batas ng barangay. Yung halimbawa, appointed. Pwede yun. Halimbawa, na-appoint ka, parang gano'n. Ikaw ba naka-ano ka ng gano'n? Yung appointed, ang mayor ang kondon. Ang pipili? Oo. Pero yung yung nagkaroon ng batas ng local government sa tungkol sa barangay, ay hindi na po pwede yun. Na nasa batas yung ayon sa section 51 yata ng local code, yung number 1 kagawad, yung priority magiging maliban yung kamukha nung nangyari sa akin dun sa pagkakaupo ko. Okay. Di OIC lang ako dahil napetisyon ako ng constituent ko sa barangay. Napetisyon ako na mag-OIC dahil yung elected chairman na matanda na sakitin, hindi nakaka-aksyon. Okay. Ngayon yung mga tao, takot namang umaksyon yung mga kagawad. Dahil nga raw ganon-ganon, ako na hindi naman kandidato o kumandidato, napili nila kung nagtataka na. Ikaw napili? Oo, nagtataka naman ako bakit ako napiling ipetisyon. Di lumapit ako doon sa director na kaibigan ko sa Barangay Bureau. At kumonsulta ko kung pwede ba yung gano'n. Sabi, basta yung panahon ng ni Cory, lahat ng appointed o gustong napipetisyon, gustong umupo, pwede yun. Basta in-approve ng mayor. Yun, ngayon nangyari sa akin. So, na-approve ka ni Mayor? Oo. Sinong Mayor yon? Si Mel Lopez. Okay. Yung panahon na OIC siya, OIC siya mayor, ngayon, ina-approvehan niya yung mga, na-politika rin yan eh. Lahat ng ayaw ng mga dilaw na mayor. Yun ang pinasok niya? Pinasok niya. Okay. Ako naman, hindi ako neutral ako, hindi ako sumasama sa mga dilaw o pula. Basta yung gusto ng tao, pinakinggan ko dahil nga wala silang leader na mamumuno. Ngayon, buti na, nung nakaupo na ako noon, mga ilang buwan, naisip kong papirmahin ng waiver yung mga kagawad na katunayan na ini-endorse nila akong maging chairman dahil hindi sila mga interesado. Alam ko yung isa ron na number 1 na kagawad namin, member ng aktivista. Medyo may kalokohan ng utak na. Di nga, hindi ako nagkamali. Mga after 2 years, namatay yung chairman na may sakit. Antimano, nilakad niya kagad sa mayor, sa barangay bureau, na siya yung number 1. Hindi niya sinabi na may pinirma siyang waiver. Diba? Kaya nung maghabol din ako, dahil kasi dumating yung sulat sa akin ng barangay bureau na ina-out na ako eh. Hindi na ako IC dahil yung number 1 na elected na kagawad, siya yung dapat papasok. Okay. Nagapang na nga. Kaya bumaba yung yung order na alisin na ako. ka na. Oo. Di pumunta kay mayor, pinaliwanag ko. Talagang alam ko ako yun na yung number 1 nasa batas yan na maupo.
O ngayon, paano mayor ito? Meron naman siya sa akin sulat na parang yung tawag doon sa hindi sila interesado at ako yung kanilang gusto. Di nagalit si Mayor. Sabi, sinungaling pala itong nagpunta sa akin, hindi sinabi yung totoo. Pinatawag kami ngayon dalawa. Puro kasi nangulingan talaga. Ito yung number 1 kagawad. Okay. O tapos? Puro number 1, puro kasi nangulingan dahil nga aktivista puro magaling gumawa ng allegation di nung si Mayor magaling din dahil batang tundo rin kinuha niya rin, hinuli-huli siya. Ikaw ba pinag-aralan mo? Sabi ko, kung undergrad ako ng college. O di marunong ko palang bumasa ng Tagalog tsaka English. Opo, sir. Ano naman trabaho mo? Kung ako yung tawag yun yung meter reader ng Meralco. Hindi talagang makakaintindi ka nga ng English Tagalog. Basahin mo nga to. Binabasa yung Weber. Ayaw rin tanggapin. Sinungaling daw ako. Sabi niya, Mayor, sinungaling mo yan. Kumakain kami noon. Sabi niya, dahil ako number 1 na kagawad, ako yung appropriation committee na dapat pumirma sa budget. Okay. Hindi niya naman sinabing gano'n. Alam ko, kanya ako pumirma dahil sa appropriation committee. Sabi ni Mayor, wala pa naman kayong budget nung panahon na yun Ano yung sasabihin mong appropriation committee ka sa budget? Hindi naipit na naman siya. Then, abot ang katwiran niya. Sabi niya, di kung ganun, kung talagang kung gusto niya, maghalala na lang kami. Hinamon ako na eleksyon. Siyempre, kahiyaan. Tsaka naisip ko kagad na may puhunan na akong botante na yung pumirma sa akin sa petisyon, akin na kagad yun, di ba? Nagbutuhan? Nagbutuhan. Talaga? Pwede pa, special yun. Special, martyr siya. Lahat ng presinto, natalo siya. Meron pa siyang 2-0 presinto. Yun, Pero nakailan taong ka noon sa position mo na yun? 10 taon. Hindi, yung bago ka inaalis ka. Kung pa lang yun. Para 1 taon pa lang. 2 taon dahil namatay yung chairman, 2 taon numisakit 2 taon na naging regular chairman na ako. Tapos naupo pa ako ng mga 2 taon ulit hanggang sa mag-eleksyon na susunod. Ngayon tuloy-tuloy na akong nakaupo noon hanggang sa naipagawa ko na nga yung mga legacy ko doon sa barangay. Okay. Pero hindi ka na humabol after 10 years? Hindi na. Okay. Dahil kasi pumalit na yung anak kong babae, panganay. Okay. Pumalit yung panganay ko ngayong panganay na anak kong babae. Ngayon matapos siya, dahil ninang niya yung lalaban, siyempre hindi tumingin na. Ngayon, ang nilaban naman namin, yung anak niyang lalaki na yung SK. yung apo mo? Apo na. Okay. SK. Ngayon, wala namang lumaban na kalaban. Walang lumaban. Ewan ko kung nasan yung premyo yun. Pag walang lumaban sa Maynila, may premyo si Mayor. So ngayon walang kalaban? Nung una? Natapos na yung term niya sa SK Okay. Pero kung nagdeklara yung eleksyon nung nakaraan, pwede pa siya sa edad niya yun. Nangyari. Nagbago, no? Ilan taon na ba ngayon ang SK dapat? Kung lang. 18 yata. Dati, 16 sobrang bata Kaya ginawan 18 hanggang 25 yata, 26. Para may isip na ng gusto. Okay. So, yan. Pero sa ngayon, siyempre, sobrang higpit na. Ano ngayon masasabi mo sa mga kumakandidato? Ang masasabi ko dyan, dahil sa nanggaling ako dyan, yung bigyan na lang ng
salary, yung mga basic salary hanggang nakaupo, yung barangay council, yung ibig sabihin, chairman at mga kagawa. Meron na sweldo ngayon ah. Ala, Meron. budget yun. Hindi meron na. Yung pondo, doon kinukuha sweldo. Oo. So gusto mong mangyari, nakaseparate siya, yung pondo nandiyan pa. Parang ganon? Yung pondo nasa local government. Naka sa treasury, kung kailangan may ipagawa, tsaka lang kukunin. Sa ngayon, kanya nagkakaroon ng corruption, ang pondo hawak mismo ng barangay. Kanya kung saan nila gusto. So si barangay ang may hawak, tapos siyang gagastos yung chairman siguro. Kung anong project. Okay. So ang maganda, automatic dapat. Dapat na sa local government. Parang nakatabi na sa city treasurer's office. And then, kung magagawa kayo ng resolution ng council, kung ano yung gusto ipagawa, doon pa lang ipapasok yung request doon sa mayor. Okay. Yan. Ngayon hindi. Kamukha nung barangay ko nga, iniwan ko ng... Walang pera na. Hindi, walang ipagagawa. Kasi ginawa mo na. Wala na. Saan galing ang pondo? Nung ikaw, wala naman kayong pondo noon. Doon mo makikita yung malasakit ng isang chairman kahit walang pondo nakapagpagawa ng project. Diba? Malasakit at saka yung mga kaibigan tumulong. Oo nga, tama. Diba? Tama. Kung meron ka noon bilang chairman ka o bilang kakandidato ka ng chairman, pwede ka nang tumakbo. Pero kung wala kang contact na person sa mga itaas ng gobyerno, huwag ka na sumali dahil wala kang gagawin, wala kang magagawa. Yan. Diba? Diba? Pero sa ngayon, anong masasabi mo sa mga hahabol? Ano yung mga dapat nilang gagawin? Ikaw. Pag ikaw yon. Kung ako sa inyo, at inisip nyo lang na may budget, ang interest nyo, sariling interest, hindi maganda yon. Kasi dahil wala kang trabaho. Kasi karamihan chairman walang trabaho. Oo nga. Maganda So ito yung trabaho dapat nila. Wala kang trabaho. Ngayon magiging chairman ka, di wala kang trabaho. Saan ka aasa ngayon? Di sa pondo ng barangay. Ngayon yung pondo ng barangay, kung kamukha ng barangay namin, malaki yung pondo. Di yung chairman kaya niyang pasweldoin yung sarili niya ng 50,000. Di yun ang inaasahan mo ngayon. Ngayon ang tanong, kung wala ka nang ipagagawa sa barangay mo, saan mapupunta yung pera? Yun, sa kanila. so ibig sabihin yun, SK tsaka ito pa rin, no? Ganun pa rin corrupt na mababa. Ang masakit dyan, pati yung mga SK, ginugulangan ng mga matandang chairman. Dahil sa kanila nanggagaling din, papunta sa kanila. O may solo sila. May solo pondo yung barangay. Pero saan dadaan yun? Dadaan sa council ng chairman na matanda. Kaya nila napansin ko sa amin, wala namang gumagalaw eh. Wala kang project eh. Paano? Pinaghati-hatian. Pwede ba yung paghati-hatian? Kung wala kang project? Pagkakasabot mo yung contractor at saka yung city hall. Okay. Tad na yung pera na yun. Malinis i-audit yun dahil kasabot din yung auditor. Planchado yun. Kasi ang matatandaan ko, barangay chair, hindi barangay, Lupon. Hindi, treasurer. Pinili akong treasurer ngayon. Ang isang nangyayari, sabi ko, hindi ko pirma to. Hindi ko to pirma, ba't ganyan? Tapos, may pinicturan. Halimbawa lang to ha. Pero, nangyari sa akin yun. May pinicturan. Isang ganyan. Ako siya meron ko say na, hindi naman totoong nangyari. Pwede yun kasi ayoko maglabas. Tama? So, nung pinicturan yun, buku-baku talaga. Tapos mamaya pumicture ulit sila ng isa. May simento. May semento na. So, lumabas yung pera ng di ko alam, di dumaan sa akin. Kaya doon ako parang, nagtatanong ako ngayon, di tinanggal ako. Ganun yan. Pero wala kang sabihin hindi kasama sa tantaran, hindi ka pinartihan. Hindi ko nga alam eh. Hindi naman tantar kasi ako yung nagtatanong bakit nailabas ang pera nang wala ako. Siyempre, kaya nga tinatanong ko kung nabahagian ka. Hindi. Dahil hindi ko alam. Hindi ka nga nabahagian, nagtatanong ka. Hindi naman sana hindi nabahigi. Gusto kong malaman, asan ang project, asaan?
Kasi hindi naman yun talaga yung project, sabi ko. Kaya naiinis sila sa akin kasi gusto ko may project eh. Yun. Ba't ganun? Nakakaintindi ka. Oo. Parang nung nakakaintindi ka, inalis ka. Hindi ko nga rin alam na napalitan na pala ako. Mga ganun, alam mo yun. Hindi talaga yung mga corruption dyan. Grabe talaga eh. Grabe. Sa amin yung kumari ko, kanya natalo. Ganyan ang nangyari. Dahil wala na ipagagawa sa barangay. Yung budget ng na 300,000. Okay. Na isang taon para sa diklaging yung linis ng kanal. Pinalubog lang yung isang katawan ng tao na kunwari nagdiklag. Nagdiklag doon sa impurnal. Pinicturean na yun. Pinicturean yun. Kaya pala sa amin, lubog na lubog ang mga tao. Ito naman, makikialam na naman ng lola. Sabi ko, bakit hindi naman nadedeklag? Baba kayo ng baba. Paglabas niyo, puro kayo, tapos picturean lang kayo. Diba? Marungis. Kahit even the tupad. Tupad itself, ang dami nila nagwawaris, diba? Kwento-kwentuhan, 5, tsuk-tsuk, wala na. Sabi ko, ba't ganon? Kasi kung tupad yan, dapat talaga nagwawalis ka sa buong diba? 5 araw lang. Araw-araw yun. Wala. Yon ang problema natin. Tayong lahat ay sumangayon nga kayo. Pumayag nga po ba kayo kung tama ba yung mga ginagawa ng ating mga barangay? Mag-isip-isip tayo. Esep-esep tayo kung sino po ang iboboto natin. Tama ba nang iboboto mo bilang chairperson ay bak pinalakpakan pa tayo. Ang ang iaano mo ay ganito. Ayaw nga ako payagan kasi pag straight ka, hindi ka mananalo eh. Hindi mananalo. Tama? Totoo. Ang dapat, ikaw ay manginginom. Tama? Tama. Ikaw ay mabarkada. Standby ka. Adik ka, pwede. Diba? Yung mga ganon. Ang isang nakita ko doon, yung mga manginginom, yung walang trabaho, yun. Diba? Ang lola, hindi pwede. Alam mo yun, ako nga ang plano ko noon. Hati-hatiin natin yan, ibibigay natin ang assignment sa bawat isa. Diba? Halimbawa, kasi ako organisador ako eh. Gusto ko yung mag-organize ako eh. Sa isang, kunyari, hinati mo sa 6 o 7. I-organize mo yung tao dyan sa number 1 na area. May leader dyan, may officer din, di ba? Sila magpapatakbo nung area nila. Which is dapat yun ang mangyayari, di ba? Ganyan eh, purok leader. Oo. Dati may ganun eh. Nung mga panahon nyo siguro, may purok leader. Ngayon wala eh. Meron ba? Wala. Di ba? May purok leader. Yung purok leader, meron din siyang mga tanod. Di ba? Tapos, kasi ang tatay ko, purok leader. Tapos, pag alas 6 na, meron silang malaking parang bala ng kanyon siguro dati. Ibabang nila, bang! Mga bata. Setilin. Oo. Yung mga bata, takbuhan na kasi, curfew na. 6 o'clock yun ha. Kasi dapat daw magdadasal sa loob ng bahay. Yung mga ganon. Gusto ko sanang maibalik yun. Dati nga, walang bayad ang mga... wala naman kayong sweldo nun eh, di ba? Yun yung sinasabi ko. Doon mo makikita yung isang namumuno na may malasakit. Yun. Kasi maganda. malasakit niya yung pamamaraan kung paano magagawa yung barangay, paano ma-asenso, maunlad. Oo, ganun po. Declogging, nung pa kami, wala pa yung mga kanal nasa ilalim, di ba? Kanal sa ibabaw ngayon, nililinis talaga nila. Pati yung barangay chairman namin noon. Talagang ginagan. Ngayon, walang ganun eh. Wala. Paano wala. nga? Pinipera talagang yung corruption. Kaya po, paalala mo kuya, o katutong Paski, paalala mo sa kanila kung sino ba dapat ang iboboto nila bago tayo punta sa ating balita. Yung kailangan mga katoto, lalo na ngayong mga nalalapit na eleksyon, sa aking karanasan, dahil matagal ako namuno at saka naiwan kong mga legacy, talagang ala nang ipagagawa yung papalit sa akin. Ang kailangan yung isipin mabuti kung sino yung karapat-dapat na iboto at yung merong kakayahan, lalo na yung unang-una yung pakikisama, yung mga right connection, para yung mga tauhan mo o yung mga constituent o sa barangay community
nagagawan mo ng paraan kung paano mo sila matutulungan, ganun. At tulad ng pakikisama. O hindi lang doon sa barangay mo, kundi lalawakan mo yung pakikisama. Mga ahensya ng gobyerno. Okay. Katulad ko, yung mga pinakikisamahan ko, yung mga direktor ng ospital. Oo. Di ba? Mm-mm. Para na sa ganun, meron kang gustong tulungan na residente mo, madali kang makakuha ng koneksyon o padrino. Di ba? Hindi yung basta nagpainom lang sa inyo. Kaya wala na. Nagbigay ng budget na panginom. Okay na. Okay Di ba? na. Hindi pwede yun. Yan. Diyan windang-windang yung buhay ng residente dyan. Oo, dahil napainom, nabigyan siya ng panginom. Di binoto niya na. Yung binoto niyang yun wala namang nalalaman sa community o sa kung saan. Dapat may alam talaga di ba? Yun ang dapat. O tsaka may puso. Alam mo yun? Ang daming pwedeng magawa sa komunidad. May isa akong kakilala na komunidad. Basura. Ang dami. Kalat-kalat. Ang ginawa niya, gumawa siya ng parang mga ganyan. Malaki kasi may space sila dun Tapos dun pinalagay lahat ng basura. Tinakpan. Tapos ngayon dun sila nakakapamalansya. Doon sila nakakapagluto. O, di ba? Yung mga ganon. Okay, mga basura ninyo, ipunin nyo, yung mga ganon, di ba? Yung tinambakan para tumigas yung lugar na yung magamit, kasi yung usok yung yung dinalabas ng basura na yun, ay katumbas nung pwede ka makapagluto sa mga methane gas yung lalabas doon. Yung mga ganon, di ba? Tapos yung may isa pa naman akong pinuntahan din na community, marami rin basura at ginawa nila mga drum na hindi nagagamit. Nilagyan ng kusot. Tapos doon nilalagay lahat ng mga basura. Doon. Nagiging fertilizer pala yon. Tapos naibebenta yon. Di ba? Ganun yung mga magagandang project. Hindi ko naman maintindihan sa inyo. Ba't wala kayong project? Di ba? Napakasimple. Di ba? Yung pinagbibilahan ngayon noong yung mga fertilizer na yan ay nagagamit sa community. Ay lahat kasi ng bahay ay meron. Di ba? Parang yan yung ibig sabihin, pagtutulong-tulungan yung proyekto. Dapat laging kinukonsulta ang iyong constituent, di ba? Yun ang isang maganda. Kung gusto o hindi o ayaw. Susundin mo sila dahil sila yung may mga kanya-kanyang isip yan Kasi kung inorganisa mo ang isang lugar mo, katulad siya mo, tawag doon? Procleader. At meron siya mga kasama, pwedeng mag-usap-usap sila tas i-diretso sa konseho Ano ba yung mga gusto ng community ko sa 1, sa 2, sa 3, kunin lahat yan, pagsama-samahin, pag-usapan sa sa konseho. Pag hindi lumabas ang napakagandang proyekto, wala nang ganun Wala na. Sayang. Kasi nga yung pera hindi mo mahal ako sa napupunta. Oo nga, yun ang diyan. Dapat magamit yung pera sa ganung paraan Oo. At sana magamit din ninyo yung inyong chairperson o yung iyong chairwoman na marami siyang kadikit din. Na doon siya hihingi. Hindi sa inyo kukunin at hindi din kukunin sa proyekto na yan. Yan ang makita ko. Marami kayong makukuha O di ba? Marami kayong, di ba, sabi ko nga, di ba tayo dito, yung bombero, meron tayo niyan. Di magpa-training ka? Paano ba magpumatay ng sunog? Di ba? Yung mga ganon. Mag-training ka, paano ba kasi di ba sa mga lugar natin, marami ang traffic, di ba? Marami kalsada na traffic. Paturuan mo yan. Yung mga batang nasa kalsada, di ba? Yung mga nagdodroga-droga dyan. Pwede sigurong tulungan sila, di ba? Para, alam niyo, matuto sa traffic. Para malihis ng landas doon sa mali, di ba? Anong malihis? Maitama yung lihis na landas. Yun. Ngayong nalalapit na halalan, ingat tayo sa pagboto. Yan. At syempre batiin natin si Mr. Jun Ignacio, Jigger, Nicodemus Guzman, Aida Palisok ng
Ireland, Gina Paspanosa, Aida Reyes Awitan, Esther de Guzman, Ann Lorraine Nicodemus Bansuelo, and ito pa, Miss Mila Lapus ng Saudi Arabia, Arnel Cantorian ng Arnel Cantorian ng South Korea. Aida Palisok is watching right now. Hello, Miss Aida. Yan, ng Ireland. Okay, maraming pong salamat sa mga taga-subaybay natin ngayon. Mapapanood po ninyo to sa ating... Yung iba OFW, yung iba nandito, katulad ni Miss Emma Dionisio Solis. Nandito lang yan sa may Valenzuela, Valenzuela, Bulacan ba? Valenzuela, na? Valenzuela City. Oh, Valenzuela City. Yan. Lawigan ng Bulacan. Okay, sa inyo po lahat, maraming salamat. At pwede nyo mapanood dito sa ating YouTube. YouTube channel natin ay Kakampi Radio. Oo, mapapanood nyo po dyan, live na live. Okay, ngayon dumako na tayo sa ating mga balitang OFW. Ay, hindi pala. Balita ng BOC, PCG, at iba pa. Balitang Bureau of Customs. Ayan. Sir, ito. Ito ay parang meeting ito, Nino. Kanino to? Sa Bureau of Customs yan. Oo, anong ginagawa nila dito? Ayun yung dumayo sila ng meeting sa Korea. Korea tayo. Oo, South Korea. Sigurado. Mukhang mga Koreano itong mga nandito sa kabila, di ba? Sige. Ano yung... Saan? Okay. Sige. Tingnan natin. Wala ako dito. So, i-flash mo yung ano... plus daw natin. Yung balita na... Yan. Tingnan natin. Chinese Coast Guard naglatag rubbers. Ito, panatag shawl to. Ngayon ba to? Hindi, October to pa to. Okay. So, kuya, ano na? Ito sa South Korea nangyari. Hindi mo ko pinadalon. Sa South Korea nangyari ito. So ito'y meeting na itong nakabila ata sa kanan ko at kaliwa ninyo ay mga ano to, mga Pilipino. Pilipino anong pinag-anuhan diyan? Hindi ka nagbigay sa akin ano. Okay. So palagay ko ang pinag-usapan dito, sino tong mga Pilipino na to? Anong ano? Yan yung mga top brass ng Bureau of Customs. Sa BOC siguro. Si Commissioner. At saka yung mga deputy staff ng Pilipinas, no? Ng BOC. Ng BOC lang yung yun siya. Okay, tapos? Yes, Sir. Katulad nila, yung mga direktor ng Bureau of Customs. Nandiyan yan, sila yung nakapag-coordinate sa South Korea. Ito, officials and employees of the Bureau of Customs recently completed an intensive training program on custom laboratory process in Seoul, South Korea. Dami nilang pera. From August 27 to September 3. Yan, natapos na. Yan. Oo. Ano ba yung specialize nila dyan? Ang mga kasama dyan sa training na yan ay BOC team. Yung BOC team led by Attorney Yazer Ismail A. Abbas. CESO 4, Director 3 of the Import and Assessment Service. It was hosted by Korean International Cooperation Agency, yung tinatawag natin KUWAICA, Korea International Services, QUAICS, Korean Central Custom Laboratory, Korean Custom Service, yan, mga yan. Ayan ang mga magkakasama. Diba? Isa-isang nagkaroon ng pagpupulong. Doon sa training na ginanap na yan ng ating mga delegado, nag-ano sila dyan parang field study visit to strategic custom offices sa South Korea. Tiningnan din nila yon, di ba? Yung ginagawa ng mga Koreano, papaano, di ba? This included the Korean Custom Central Laboratory and Scientific Service, a World Custom Organization, Regional Custom. Yan sa Busan Laboratory, the Busan Regional Custom Housing and Local Custom Laboratory. Sa Busan ginawa yan, pinag-aralan talaga. Siguro pareho sila, no? Etong si Korea, nag-check sa kanila kung paano ginagawa nila. Ang mga Pinoy naman, tinuturo sa kanila kung paano mag-corrupt. Ay, hindi, mali ako. Ano ba? Paano ba? Ha? Tutut daw, tutut. Paano
tumarbaho ng totoo. Yan. Yan yung pinag-aaralan nila paano. Tsaka yung exchange siguro, no? Exchange program, exchange ng mga kaanuhan, ng mga iba't ibang data kung paano mapapahusay ang kanilang costume. Oo, yun. Oo, yan. Para maiwasan nga naman yung medyo, alam mo na, maiwasan yung mga kakaibang mga gawi. Yun. Yung benepisyo talaga para Oo. Yan. So, napakaganda. Naging successful po yan, ha? Yan. Okay, next natin. Ano naman to? Ayan yung mga top brass ng namuno sa meeting tungkol sa laboratory. Sila. So, ang mga Pinoy palagay ko, itong nasa gitna, tsaka itong nasa isa pa, no? Yan. Itong si Commissioner, itong naka-checkered na blue. Sa atin yan. Tsaka itong naka-cream na... Yan nga, kita mo naman di ba? Okay. Siya yung director ng si Ulysses Mayor. Okay, next natin. Ito naman to, ano naman to? Ano naman to, kuya? Nasapat ng... Gamot-gamot? Ng BOC o ng Bureau of Customs. Ito is tulungan to, BOC na iya, PIDEA and na IATIG. Intercept 76.1 million worth of cocaine. At nahuli talaga. Ano laki? Ano ba yan talagang malalaki ba yan o maliliit na kapsula? Maliit lang yan. Pinakikita lang dyan. Lumaki lang sa larawan para ma-identify. Kala ko itlog ng ostrich Pero kuya, tingnan mo, parang ang laki talaga Malaki. Maliit lang yan. Yung, ano yan, yung capsule na... Kala mo itlog ng ng ahas. Yan. Ang dami. Itlog ng ahas nga. Oo, di ba? Ang worth niyan ay 76.1 million pesos. Ang halaga po niyan, ayan. Cocaine. Nakasilid sa loob niyan. Sa kwan. Diyan sa ano na yan, yung hinahawakan nito, di ba? Lalagyan. Lalagyan. Ayan, nakita po natin, ha. Ito ay joint operation on September 28 sa Terminal 3 of Ninoy Aquino International Airport sa Pasay po ito nangyari, involving the arrival operation of Division of BOC na iya, PIDEA operatives and Custom Anti-Illegal Drug Task Force. Resulted sa taga Singapore. Pagkakaresto ng 2 Singaporean national na kung saan galing ito sa Doha, Qatar via Qatar Airways Flight QR928. Ayan. Diba? Airline. Oo. Bakit yung passenger luggage kasi underwent rigorous screening. Mahusay na yung mga screening natin ngayon. Including x-ray scanning and a thorough physical examination. Binuksan din. Kung dumaan sa scanning na ganyan, hindi nakita, binuksan pa rin. Diba? Kung hindi nakita. Which led to discovery of 14.36 kilograms of cocaine concealed inside do sa luggage na yan, inalagyan na yan. Diba? Bagahe. Which estimated value of 76,108 million. Ayan ang kinonfirm ng PIDEA. At ito'y nasa labat nga. So, under Republic Act 9165, ito yung sabi natin, Comprehensive Drug Act. So, walang yan. Walang... Yung Republic Act 100863. Ito na yung... Customs Modernization. Dalawa Isang Republic, yung isa... ay dahil traveling nga daw, violated siya ng Republic Act 9165 o known as Comprehensive Drug Act at saka Republic Act, sinasabi mo sir, 10863. Ito yung sa custom naman, modernization. So, sino may-ari? May nakita na, yung nga pala, yung nahuling Singaporean. Oo, yun. So, congratulations for that. Palakpakan nga natin. Asa nawawala yung pumalakpak dyan. Yan. Saan na yung dadali niyan? Hindi mo alam. Sa laboratory ng ng PIDEA. PIDEA. Tapos PIDEA. Hindi natin maalam kung saan napunta. Oo nga. Sige. At
sunod natin na balita. Iyan. Ay, ito na naman. Sinabi ko na kanina, di ba yan? Ayan. The Philippine Coast Guard nag-deploy sila ng 4 segment of oil spill. May oil spill na naman. Oil spill boom and 6 bales of sorbent pad to control the oil spill in the vicinity water of Puerto Princesa. Kakalungkot dyan pa naman saan ako pupunta. Ito'y port in Palawan kahapon. Noong September 30, I think. September 30. So, naglagay sila ng mga pads na ganyan para hindi kumalat yung oil spill. Oo, ayan. Talaga, iisa-isahin mo pala yan. Makokontrol. Parang kinukulong. Kinukulong nila, tapos kinukuha ngayon. Di ba? Yung sasalain yung langis mismo. Nagagamit pa ba yun? Hindi na. Ayan, no? Pwede siguro pang ano tawag doon sa panggatong? Yung panggatong pasigat. Oo, pwede, oo. So, ng PCG nag-respond team contained the incident around 1:30 p.m. nung September 30. Nakolekta nila approximately 2 drums of spilled oil from 500 square meter affected vicinity waters. So, hindi nila alam kung saan galing. Okay. Coast Guard, yung Marine Science Technician also acquired oil samples. The 2 vessels, meron naman. Ayun pala, doon. Oo. Doon nanggagaling sa barko, sa lancha. Oo, yan siguro, oo. Tama. Maaring sumadsyad yung sa posible pala yun, Posible pala yung ganong klase. Sumadsyad ka sa, madadamage yung makina. Pwede pala mabutas, something like that, no? So, ayun. Sino ngayon magbabayad nun? Kung sakali, pinahirapan mo yung mga Coast Guard. Yung shipping lines. Shipping lines, malaki yung binabayaran yan. Oo. Wala na. About itong convicted to agricultural. Ito ba? Sino to? Ay, sa mga... Metropolitan Trial Court ba yan? RTC. Oo. Anong meron dyan? Ay, yung nanumpa yung mga witness na nakahuli sa mga smuggler na sila yung nagpapatunay na yung mga taong yon ang nagpuslit ng mga illegal na bigas o kung ano. Sila ay nagpapatunay lang. Hindi sila ang gumawa. Hindi. Kaya okay. Doon sa harap ng korte. Oo. Ng Department of Justice. Dahil doon sa natuklas ang mga sa bodega, yung mga illegal na naipuslit sa Bureau of Customs ng mga kalakal o katulad ng mga bigas. Ang BOC pala ang nag-file ng case noong September 10. Reklamo niyan dahil sila yung ayon sa batas. Sila yung may karapatan. Oo. So, yung dalawa na yun baka galing BOC din. Kasi sila nakahuli. Okay. So, very good. So, bago tayo magdire-diretso sa ating mga batian portion, paalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel. Welcome to Gem Resort. Feel like home.
Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, N for leadership, I for integrity, T trustworthy, E for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. In a world where connection and community are paramount, Elite Club Pinoy stands as a beacon of hope and empowerment for Filipinos across the globe. Committed to social responsibility and community development, this non-government organization, NGO, brings together like-minded individuals who share a common vision of creating abundance within their community while uplifting their fellow countrymen. Through business referrals, training, and support, Elite Club Pinoy aims to transform lives. Elite Club Pinoy has a mission to a global reach and to support 1.83 million overseas Filipino workers in over 75 countries and their businesses. Elite Club Pinoy visions to stand as the world's leading business referral organization that strives to empower OFWs by helping them establish and grow their own businesses in the Philippines. Their slogan, Your Way Back Home, encapsulates the dream of many OFWs to return to their homeland and build successful enterprises. Elite Club Pinoy was founded by Sonny Moggs Angeles, driven by his love for OFWs and his commitment to their success. The organization works closely with the Overseas Workers Welfare Administration, OWWA, of the Philippines, providing active support and resources to members. With the guidance of Elite Club Pinoy's core members, individuals receive the training, structure, and technology needed to excel in their businesses and surpass their goals. In addition to supporting OFWs, Elite Club Pinoy also assists business owners who have well-established systems by offering their franchises to aspiring entrepreneurs, including OFWs and others seeking business opportunities. This approach allows individuals with limited knowledge and resources to venture into entrepreneurship with the support and guidance of experienced professionals. Elite Club Pinoy serves as the bridge that connects these business opportunities with motivated individuals, enabling them to create their own path to success. Elite Club Pinoy embraces the spirit of Filipino culture and community. The organization proudly collaborates with Filipino politicians and celebrities who share its mission and vision and serve as ambassadors of joy and unity, bringing happiness and a sense of home to OFWs. By fostering this connection, Elite Club Pinoy helps create an environment where OFWs feel supported, appreciated, and uplifted. At its core, Elite Club Pinoy is a member-focused business referral network that thrives on collaboration and relationship building. By becoming a member, individuals develop lasting connections with like-minded professionals, create opportunities through referral marketing, and enhance their business skills. As an Elite Club Pinoy member, individuals contribute to an organization that generates more income and prosperity for every Filipino, regardless of their location. Elite Club Pinoy represents a powerful force for change, bringing hope, prosperity, and a sense of home to OFWs and communities worldwide. With its unwavering commitment to social responsibility and community development, Elite Club Pinoy empowers Filipinos to transform their lives and make a lasting impact on their communities.
By joining this transformative movement, individuals become part of a network that nurtures growth, fosters prosperity, and creates a brighter future for everyone in the world. Elite Club Pinoy believes in the saying opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Hello. At syempre mga kaibigan, ganun sakit. Talmoya, cold shampoo at protein hair conditioner. Ayan. Ito'y cold shampoo na kung saan hair grow, hair fall, and dandruff. Speed the hair color also. Kaya lang si Kuya, si Lolo Pasky hindi nagkulay ngayon. Ayan. Okay, you can call Mr. Pasky Natividad kung gusto nyo umorder sa 0928-7354919. Ayan, before, after. Ayan. Yan po ang Talmoya Cold Shampoo. Next natin. Okay, ang ating Bayview Park Hotel ay ideal hotel for tourists and business travelers. Ito'y matatagpuan sa panulukan ng Ross Boulevard at United Nation Avenue, Ermita, Manila. Ayan, ang ating Bayview Park Hotel Manila. Okay. At syempre balik tayo sa atin. Binabati natin ang mga taga International Airport Authority, ang MIA, Brigadier General Manuel S. Gonzales, Armed Forces, Retired OIC Office of the General Manager MIA, ng MIA, Mr. Nemencio, Mr. Nemencio B. Bawalan, OIC Intelligence and Access Management Department, concurrent OIC, IAMD o IMAD, and MIA Manager Pest Control Division, Cynthia Albiola. And the staff, God bless you all po sa inyong mga katoto dyan. Samantala ang OMMC, yan, Ospital ng Maynila Medical Center. Director Dr. Carl Oliver B. Lucky. Hello po sa inyo at ang mga direktor nitong mga beauty director. Sina Secretary Miss Ann Generosa. And all division and division, asan na ba yun? Division Department Head. God bless po sa inyong lahat. And the newly appointed head, BOC, sino to? Miss XIP. Ano ibig sabihin nun? XIP? X-ray Project Unit. Ayun, X-ray Project Unit, Carmelita Talusan. Former District Collector of BOC Port Subic and appointed XIP Operation Manager, Pedro Gonzales. At ang kanilang... Pedro Gutierrez. O nga, Pedro Gutierrez. Yan. Gerald Rosario. Oo. At sumunod dyan, hindi ko na pala ako nakita. Okay, at siyempre ang ating appointed chief ng X-ray Project, BOC PO Gerald Del Rosario, at ang assistant chief nito na si Vina Ann Camara. Naku, may pag-ibig ka pa dito, ha? At hi po sa Pag-ibig Fan Head, Jesus G. Naming Intramuros Manila Branch Office Pag-ibig Fan Head, Amado Dalmancio ng Caloocan City Branch Office. God bless you po sa inyo dyan. To SSS Director, Doktora Carol Lara, Head ng Binondo Branch. Okay, Social Security System. Ayan. At syempre, ang staff niya ay si Rosette Ibanez.
Oo, ang sabi po sa inyo ng ating katotong Paski, God bless you all. More, more. At syempre ang MHD natin, District 1 Head, Dr. Army Bianzon. Manila Health Department, District 3 Head, Dr. Romy Cando. God bless you po sa inyo. Usaping Dabarkad. Lalo sa mga kalapit na tanggapan sa paligid ng Intramuros, mga katoto, kung nais po niyo masarap na lutong Pinoy, chibug, mag-aliw, mag-relax, habang nakikinig ng live music at folk songs, magtungo kayo sa... Saan magpupunta? Parang may pinupunta ka uling iba, ha? Okay. Okay, iTop View Cafe and Restaurant. Parang nag-iiba ka ng sinasabi pa eh. 4th floor roof deck, Intramall Building. Nasa 706 Escuela Street, Intramuros, Manila. Let's eat and enjoy. Yan, di ba? Eat tayo, tapos magbayad ka, syempre. Di ba? Okay. Happy birthday Oh. naman sa ating club manager dito po Sino sa ba? King and Queen KTV. Yung pong manager dyan si Lito Puntolits. Okay, Tolits. Basta sabihin nyo pangalan ko, may discount kayo. Sabay ilag, tama? Ilag, oh. Happy Iyon. birthday din sa ating kaibigan na si... Sino? Nakalimutan mo na sa dami. Si Kimberly. Kimberly. Yan. Kimberly, happy birthday. Patugtog muna tayo ng ating birthday. Birthday songs? Happy birthday sa lahat ng may birthday this October na. 'Di ba October? So ilang panahon na lang. Happy birthday po sa inyong lahat. Grupo natin sa Rotary Club International District 3810. Oo. Happy birthday at binabati ko kayo. At sa lahat ng may birthday today, happy birthday! Yan. Sa Elite Club, sa mga taga-Elite, happy birthday. Philippine Eagle. Yan. Sa mga taga-Rotary Club, Lalong-lalo na sa President 101, grupo namin sa mga dating naging presidente ng Rotary Club. yan. At syempre, ano pa ba ang mga pwede natin paalala sa kanila? May bagyo pa rin, ha? Huwag kayong magkakamali, may bagyo po ngayon. Ano pangalan ng bagyo natin? Si Jenny. May maiksi ba diyang report for the, Puro babae, no? Oo, si Jenny. Masipag silang manggulo. Mga babae. Sige. At sabi nga natin, mag-ingat-ingat pa rin po kayo kasi Luzon ang tinutumbok nito malaki. Malaki. Yan. Malawak din naman yung Luzon eh. Parang Northern Luzon. So mukhang hanggang biyernes to eh. Yeah. Hanggang biyernes kayo. Ingat-ingat. Pabugso-bugso ang ulan. Kanina nga nakamotor kami. Biglang bumagsak ang ulan. Ang lakas-lakas biglaan. Wala mang kasabi-sabi. Tabi kami. Tapos nung nakakapote na kami, tumigil ang ulan. Ayun, ang problema doon. Okay. At siyempre kay Katotong July, na paano ka na po? Ha? Katotong July, magpagaling ka kung may sakit ka man. Magpagaling kung kaya. Kung may sakit naman ng cellphone mo, pagwa mo. Sige. Okay. At siyempre, tayo po ay wala na namang oras. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras. Ilang na lang, tulog na lang ba? At sige nga, pakita mo. Pasko na. 82 days, Pasko na. Tama, meron ka? Hanapin mo. Okay. Kalagan ng kani sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Mapagpalang ka ba? Diyos naman sa langit.
Marami pong salamat sa inyong paggabay sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Sana po'y manatiling gabayan nyo kami, 10 ng aming tagapakinig o tagapanood sa Facebook at YouTube sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Maraming salamat po, mapagpalang Ama, Diyos Ama sa langit. Sana iligtas mo rin po ang aming buhay ngayon at sa habang panahong nais mong ipagkaloob sa amin. Sinasamo namin ang lahat ng ito, mapagpalang Ama, sa pamagitan ng iyong anak na si Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Laging tandaan, mga katoto, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Sa pamamagitan po ng musikang inyong naririnig, ako po ang inyong lingkod, Fe Nicodemus, nagpapaalam sa iyo. At syempre, ang aking katutong Paski Natividad. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y manatiling nakatong kayo sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Okay, maraming salamat. See you Wednesday. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Dani at kay Billy Juan.